ang lakas ng loob ng pulis nung tinanong ko kung ano yung gusto nilang mangyari. Nagkakandak lang daw sila ng search pero wala naman silang search warrant. Yun ang talagang hindi ko maintindihan. Panlumo dahil yung mga pulis na dapat nagpapatupad ng batas, eh tila mo hindi alam yung batas. Kaya nga dapat matanggal lahat sa serbisyo yung mga yan. Kasi nga, 2,000 yan, they took a stand there. Timbangin lang eh. What is right and wrong? Isa, sumunod ka sa isang order na alanganin. Illegal. O isa, sumunod ka sa tama na yung taong bayan, protektado mo, yung rights niya, guaranteed by the Constitution. Pili lang sila. Eh dito sila pumupunta, dapat tanggalin sa serbisyo yan. Because there's no point na tayo, na taong bayan, susweldohan yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tama at mali. Eh binibigyan natin ng baril, ang gaganda ng uniforme nila, ang gaganda ng issue nila, tapos nun, magiging problema natin yung mga ganyang klaseng tao na hindi man lang alam kung ano yung tamang gagawin. Kaya nga dapat hindi na sila tumagal sa serbisyo. Now, there are legal remedies. I'm sure, haba lang ng weekend, ganyan talaga yan, diskarte yan, para hindi makareact agad. And before they know it, ang gusto nila kasi palabasin dyan, mahuli nila yung mga tao, sila pastor. Ngayon, kung sakasakalit, pumasok yung weekday, makaka-file ng remedy. Yung demanda lahat yan. Dapat ganun ang mangyari. And demand na matanggal sila sa serbisyo. Na hindi sila tatanggap ng pensyon. Dapat ganun yung pleading sa korte. Mali yung ginagawa talaga eh. Saka nakakita, nagse-search sila, walang search warrant. Tapos yung kanilang arrest sa buwisit talaga yan. Nakakainit ang dugo talaga eh. Ngayon tayo, hindi pwedeng sabihin lang na na wala tayong magagawa. No, marami tayong magagawa. We demand na kung ano yung tama, doon tayo. Hindi pwedeng umiral yung mga ganyang kagaguhan. Kasi pagka yan, pinayagan natin ang pinayagan, yung mga ganyang kagaya ni Torre, kagaya ng mga polis dyan, ay wala. Hindi tama yan. Sabi ko nga sa vlog ko kung akong natsyempohan ako ng mga yan, na ako ang commander dyan sa Task Force Davao, if I'm in the service and I'm a colonel, I'm the head of Task Force Davao, didisarmahan ko lahat yan Para lang pakita na mali sila Didisarmahan ko lahat sila. Huhulihin ko lahat yan. Ano mang ginagawa nila? Tama ba yung ginagawa nila? They're supposed to protect the people. They're supposed to uphold the law. And in fact, they're the ones violating the law. And the court later on will prove that, will tell that. Pahiya ang organization. At pagka kunyari ang korte natin nag-decide na mali ang ginawa nila, the people there in KOJC should demand whatever that can be demanded out of this. Mag-class suit sila. Yung organization na yan, dapat yan, kung isare. Kasi mali yung nagpapagamit na private army. I'm sorry sa mga kabaro, mga ka-PNP, no? Sorry sa inyo, no? Pero mali nag-step over kayo sa mga taong bayan. Nag-step over kayo doon sa mali. Sipin nyo, Kingdom of Jesus Christ, yung inatake ninyo. That makes you what? Putya, pinasok ninyo, nakamatay kayo. You trampled on the private property of a religious organization. Nananahimik yung mga tao, tineterrorize ninyo yung mga tao, nakaarmado kayo. Meron pang nakita doon na naka-special forces na Amerikano. Anong klase yun? Ay, maling-mali yung diskarte ninyo, overkill. 2,000 mahigit, 3,000 pa. Ano yun? Masyado kayong sobra sa, wala na kayo sa hulog. Kaya nga, I am hoping that you will all be put into yung trial. Kayo, you will have your day in court ba? At yun, ang problema dyan, di nyo na may babalik yung yung buhay nung namatay Hindi na may babalik yung tao na, kunyari, masurvive niya yung heart attack niya. O paano, kung baldado na yung tao habang buhay. Napakawalang yan ang ginawa ng mga PNP natin. Kaya hindi dapat palakpasin ng taong bayan. Hindi dapat palakpasin yan. Because it's already yung institution na corrupt na ng gusto. Yung institution na baboy ng gusto. At kung sino man ang nasa ibabaw niyan,
kung yung Chief PNP o yung DILG o yung mismong presidente ng Pilipinas, you should answer to the Filipino people. Hindi tama yung ginagawa na yan. And the Filipino people, huwag kayong natatakot na babasta-bastahin lang kayo ng pulis. Yang mga pulis tao din yan. Binigyan lang natin ng armas, pinusweldohan lang natin sila. Kaya huwag kayong natatakot sa mga yan. You stand up for your right. It is our right. Yun ang dapat. Hindi kayo natatakot. Back to you. Kap, kung ikukumpara natin ang PNP sa AFP, pag may ganitong mga operasyon, sa training po ninyo sa Philippine Military Academy, anong paninimbang ninyo, sir? Pag nakita ninyo na ang target ay isang mapayapang religious organization, tapos ang hinuhuli, wala pong bahid ng karahasan at isa pong alagad ng Diyos, at ang dala at ang armas ay mga salita ng Ama. Pipilitin kong makuha sa diplomasya. Kakusapin ko mismo, gagamitin ko lahat ng aking kung general ako, gagamitin ko lahat, kahit na colonel lang ako, kahit major lang ako, kahit kapitan lang ako . There's a way of doing it properly. Hindi yung ganyang kastupiduhan yung ginawa ni Torre. I'm sorry, Torre, I'm sorry, General Torre. Yung nakikinig ka, yung ginawa mo, kagaguhan. It shows na meron kang ina-aspire na rangko . It shows na yung buong organization na dinala mo sa alanganin. There's a way of doing it. Kung ako nasa pwesto mo, kakusapin ko lang ng pwedeng kausapin ng malumanay. Para lang, kakusapin ko lang ng politiko na pwedeng pagkatiwalaan ni Pastor Kibuloy para mabigyan siya ng safe conduct. Kung ayaw lumabas, wala kang magawa. Habulin mo ng habulin. Pero yung hindi ganyan style na you will implement yung batas na gusto nyo implement, and then you will trample on the rights of the other members ng KOJC. Hindi tama yon. Hindi tama yon. Kaya nga, yung ganyan, hindi mo dapat i-violate yung batas mismo na dapat ikaw nagpo-protect, nag-i-implement . Hindi pwedeng rason yon na yung batas ninyo, yung hahabulin mo isang tao, hindi pa nga kriminal yung tao . Si Bantag, ba't hindi nyo huliin ng ganon? Ganon din karami. O, ba't hindi nyo huliin? Ang daming kriminal na convicted. Hindi nyo hulihin. Hindi nyo, grabe kayo. Yung ginawa ng PNP. Na pagpapashow force kayo, alam nyo, yung ginagawa ng PNP, parang pinapakita pa na nananakot. Kasi pagka kayo, nagpatakot kayo, taong bayan, wala yan, tuloy-tuloy yan. Kasi nakikita nila, takot ang taong bayan. Natatakot sa atin. So, magsigi-sige yan. We have to draw the line. We have to draw the line na alin ba ang tama dito at hindi. Kasi sigurado ako dyan, kitang-kita naman sa mga video na yung ibang polis dyan, kinahihiya yung ginagawa nila. Nakayuko, naka-defensive na gano'n, nakayukong ganyan. Umiiwas sa camera, hiyang-hiya sa sarili nila. Kung pwede nga lang pero hindi dahilan yung inuutusan lang sila. Ano kayo, pera-pera? Dahil lang sa sweldo ninyo, takot kayo mawala sa trabaho, gagawa na kayo ng kalukuhan. Hindi ganon. Sa akin nga yan, pagka nakita kong mali yung order, sasabihin ko, sir, mali yung order mo. Pagka ipipilit pa rin, sorry sir, maghanap kayo ng gagaguhin ninyo. Maghanap kayo ng lulukuhin nyo. I quit my post. Maghanap kayo ng ibang gagaguhin. And kung sakasakali, I'll go out sa media at sinasabi ko na ganito yung order. Hindi, namamayagpag ang mga demonyo Namamayagpag yung mga mali, kamalian. At na-empower sila. Kung ang taong bayan tatahimik lang at palalakpasin yan, ay walang mangyayari sa atin. Kaya tama lang yung kasuhan yung mga yan.